Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa isang subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Apoy sa Dugo. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ang pinakamasakit na katotohanan sa kwento ni na Vanessa, Mikay at Luigi ay hindi lamang ang mga lihim kundi ang katahimikan na unti-unting sumisira sa kanila. Sapagkat isipin mong magising isang araw at makita na ang sariling anak ay natatakot sa iyo. O mas masahol pa, na ang lahat sa paligid ay dahan-dahang naniniwala na ikaw ang halimaw, kahit ikaw mismo'y sugatan at basag na. Sa unang tingin, malinaw ang eksena. Si Vanessa, umiiyak sa desperasyon, pilit inaabot ang kanyang anak na si Mikay. Ngunit ang lahat sa paligid ay tila itinutulak siyang lalo pang lumayo. Ang pinakanakakatakot dito ay hindi ang sigawan o akusasyon, kundi ang titig ni Mikay. Walang init, walang tiwala. Para bang may nakita siyang hindi na mabubura sa kanyang alaala. At dito lumitaw ang tanong, ano ang nakita ni Mikay? Sapagkat walang batang bigla na lamang magkakaroon ng ganoong lalim ng takot sa kanyang ina. Ang pinakamasakit, hindi ipinagtanggol ni Vanessa ang sarili. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Ang tanging sinabi niya, aayusin ko ang lahat. Bakit niya iyon sinabi? Bakit parang may tunay siyang kailangang ayusin? O iyon ba ang nais niyang paniwalaan ng lahat? Sapagkat nang sabihan siyang, isa kang walang silbing ina, may sungay ng demonyo, wala siyang direktang sagot. Katahimikan lamang, mabibigat na hinga at luha. At iyon ang nakakatakot, sapagkat madalas, ang pinakatahimik na tao ang may pinakamatinding lihim. Dumating ang twist. Habang dahan-dahang sinisisi si Vanessa sa lahat, isang mahalagang linya ang lumitaw. Sabi ni Lexi, hindi lang ito libing ng anak mo, kundi ng ama rin. At biglang pumasok ang ibang galit. Hindi na lamang tungkol kay Luigi, hindi na lamang trahedya, nabuksan muli ang lumang sugat. At dito nanlamig ang mga manonood. Marahil ang ugat ng problema ay hindi si Vanessa, kundi ang pamilyang matagal nang nagtatago ng puot laban sa kanya. Mapapansin ang mga salita ni Lexi. Hindi ordinaryong galit, kundi personal. Para bang matagal nang nakabaon ang mga akusasyon at ngayoy lumilitaw. At ang pinakamasakit, ginamit niya si Mikay bilang patunay. Natakot sa iyo ang anak mo. Isang linyang nakakatakot, sapagkat kapag ang sariling anak ay tumalikod, wala nang natitirang depensa. Ngunit nananatiling tanong, bakit desperado si Vanessa na huwag mawala si Mikay? Kung tunay siyang masamang ina, bakit siya lalaban ng ganoon katindi upang hindi mawala ang anak? Dito, lalo pang gumulo ang lahat. Sapagkat oo, may mga taong umiiyak upang manipulahin ang iba. Ngunit may mga umiiyak dahil pagod na silang patunayan ang kanilang inosente sa loob ng maraming taon, habang walang naniniwala. At hindi tiyak kung saan kabilang si Vanessa. Nang paulit-ulit niyang sabihin, hindi masamang tao si Mama. May kakaibang lungkot sa kanyang tinig. Hindi tunog ng panlilinlang, kundi ng isang taong pasan ang walang katapusang paghuhusga. Ngunit bakit walang ni isang tao ang tumayo sa kanyang tabi? Sa mga pamilya, bihira na iisa lamang ang kontrabida. At dito lumitaw ang pangalan ni Luigi. Bagaman wala sa eksena, naroon ang kanyang anino sa bawat luha, bawat sigaw, bawat tingin. Sino ba si Luigi sa kanilang buhay? Tagapagtanggol, biktima, o sentro ng lahat ng kasinungalingan? Bakit napakabigat ng kanyang kamatayan para kay Mikay? Bakit parang nawala ang ligtas na mundo niya? At bakit gumuho ang imahe ni Vanessa bilang ina kasabay ng pagkawala ni Luigi? Ang pinaka nakakakilabot na linya. Kilalang kilala ko ang kaibigan ko. At alam ko kung sino sa inyo ang may sungay ng demonyo. Hindi lamang insulto iyon, kundi hatol.
At para bang may isa sa pamilya na matagal nang tinatakan bilang halimaw. At iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat kapag tinatakan kang halimaw sa loob ng maraming taon, anuman ang gawin mo, palaging mali. Ngunit may isang detalye pang nakapansin. Hindi kailanman diretsyong sinabi ni Vanessa na inosente siya. Hindi niya sinabing nagsisinungaling ang iba. Ang tanging sinabi niya, aayusin ko ang lahat. Bakit? Para bang alam niyang may mas malaki pang lihim. Isang katotohanan kapag nabunyag ay mas marami pang buhay ang masisira. At dito sumulpot ang nakakatakot na posibilidad. Paano kung ang kamatayan ni Luigi ay hindi aksidente? Paano kung may natuklasan siya tungkol sa pamilya? At si Vanessa ay pilit lamang pinoprotektahan si Mikay mula sa katotohanang iyon? Kaya siya tahimik, basag, hindi lumalaban. Ngunit maaari ring kabaligtaran ang totoo. Paano kung si Vanessa talaga ang ugat ng lahat? Paano kung ang kanyang mga luha ay taktika lamang upang manatili ang simpatiya sa kanyang panig? Dito, nagiging mapanganib ang kuwento, sapagkat walang malinaw na mabuti o masama. Lahat ay kulay abo. At habang lumalalim ang salaysay, lalo ring tumitindi ang pangamba para kay Mikay. Sapagkat siya ang tunay na sentro. Lahat ay nais siyang maniwala sa isang bagay. Lahat ay nais kontrolin ang kanyang isipan. At sa murang edad, hinihila na siya sa galit at puot ng mga matatanda. Ang pinakamatinding sandali nang sabihin ni Vanessa, "Please don't give up on me." Hindi iyon tunog ng kontrabida. Tunog iyon ng isang taong unti-unting nawawala ang dahilan upang mabuhay. At dito nagsisimula ang takot, sapagkat sa mga kwentong tulad nito, kapag ang isang tao'y tuluyang nag-iisa, doon sila nagiging pinakamapanganib. Doon sila maaaring gumawa ng bagay na hindi na mababawi. Kaya't sino ba talaga si Vanessa? Isang inang desperadong lumalaban para sa anak? Isang babaeng unti-unting winasak ng sariling pamilya? O isang tusong nilalang na kayang gamitin ang luha upang takpan ang tunay na krimen? At bakit habang lalo siyang umiiyak, lalo ring lumalakas ang pangamba na hindi pa nabubunyag ang tunay na katotohanan? Para bang ang apoy sa dugo ng pamilyang ito ay hindi pa man nagsisimula? At kapag lumabas ang tunay na sikreto tungkol kay Luigi, may isang tuluyang mababasag. Ngunit sino? Si Vanessa? O ang lahat ng naniwala mula sa simula na siya ang halimaw? Akala nila natapos na ang kaguluhan nang palayasin si Vanessa sa burol. Ngunit sa katotohanan, doon nagsimulang mabasag ang katahimikan ng pamilya. Sapagkat habang dahan-dahang lumalayo si Vanessa, hindi pagkatalo o inosente ang nasa kanyang mukha. Sa halip, may kakaibang determinasyon. Tahimik, pantay ang hinga, ngunit ang mga matay may nakatagong mensahe. At dito lumaki ang takot, sapagkat madalas, ang mga tahimik ang pinakanakakatakot kapag sila'y tuluyan ng puno. Sa loob ng burol, umiiyak si Mikay. Ngunit sa kanyang mga matay, hindi lamang lungkot. May pagkakasala, takot, kalituhan. Para bang bahagi ng kanyang sarili, nais yakapin ng ina. Ngunit may mas malakas na tinig na pumipigil. Kaninong tinig iyon? Kay Lexi? Sa pamilya? O kay Luigi mismo bago siya namatay? At nang akala kong lahat ng akusasyon ay laban kay Vanessa, naalala ko, wala namang direktang ebidensya. Emosyon lamang, galit, sisi. At ang pinakamatitinding trahedya ay madalas nagsisimula kapag mas pinaniniwalaan ng pamilya ang emosyon kaysa sa katotohanan. Ngunit bakit si Lexi ang pinakadesperadong palayasin si Vanessa? Mapapansin, siya ang pinakamalakas magsalita, palaging nasa unahan ng paghuhusga. At nang tila pinoprotektahan niya si Mikay, may kakaibang insecurity sa loob niya. Para bang hindi lamang siya galit, kundi takot. Takot na baka may matutunan si Mikay. Takot na baka may maalala si Vanessa. At dito lumitaw ang mas malaking tanong, ano ba talaga ang alam ni Vanessa? Sapagkat tandaan,
Gaano man siya basag, hindi siya kailanman nag-akusa, hindi siya naghiganti, hindi niya inilantad ang pamilya. Kung wala talaga siyang sandata, bakit siya sigurado na babalik sa kanya ang anak balang araw? Babalikan kita. Makukumpleto ulit tayo. Isang linyang nakakatakot, sapagkat hindi iyon tunog ng pangkaraniwang pangako ng ina. Tunog iyon ng plano, ng paghihintay. At kapag dumating ang araw na iyon, marahil ang lahat ng galit ay babalik sa kanila. Ngunit ang pinakanakakatakot na twist, pagkatapos umalis ni Vanessa, hindi gumaan ang pakiramdam ni Mikay. Hindi siya kumalma. Sa halip, lalo siyang lumubog sa sarili. Dito, lalo pang dumilim ang kwento. Sapagkat paano kung hindi galit si Mikay sa kanyang ina, kundi takot na muling mahalin siya. Takot na muling mawala siya? At dito lumitaw ang ibang paliwanag. Minsan, ang sugatang bata ay natutong kamuhian ang taong pinakamamahal nila upang hindi na sila muling masaktan. At kung totoo iyon, may mas malaking nangyari kay Luigi na hindi pa natin alam, sapagkat ang kanyang kamatayan ay tila direktang sumira sa ugnayan ni Mikay at Vanessa. Para bang isang gabi, isang pangyayari, isang lihim ang ibinaon kasabay ng katawan ni Luigi. Sa labas, sa harap ng burol, si Vanessa ay nagpakita ng pinakatunay na emosyon. Walang malakas na iyak, tanging katahimikan. Katahimikan ng isang taong pagod na sa pagpapaliwanag. Alam na anuman ang sabihin niya, nahusgahan na siya ng lahat. At ang pinakakatakot ay kapag ang isang babae wala nang natitirang mawawala. Sa sandaling iyon, para bang ang dating Vanessa, ang palaging nakikiusap, ay unti-unting namamatay. At isang bagong Vanessa ang ipinanganak. Isang Vanessa na marahil handa ng ilantad ang lahat ng lihim, kahit masira ang pamilya. At dito nagbago ang tingin ko kay Lexi. Sapagkat habang kinocomfort si Mikay, ang kanyang mga matay may hindi mapakali. Para bang desperado siyang kontrolin ang sitwasyon, takot na may magtanong. At kapag ang isang tao'y desperado na kontrolin ang emosyon ng buong pamilya, madalas sila rin ay may tinatago. Paano kung alam ni Lexi ang tunay na kwento ni Luigi? Paano kung ang kanyang galit ay galing sa katotohanang si Vanessa lamang ang makakapaglantad nito? Kung ganoon, hindi lamang siya isang nagluluksa, kundi isa ring manlalaro sa mas malaking laro ng kasinungalingan. Marahil, nagkakamali tayo. Kaya't mahirap mahalin o kamuhian ang mga karakter ng apoy sa dugo. Sa bawat eksena, nagpapakita sila ng bagong mukha. Habang sinusubukan natin silang unawain, lalo tayong naguguluhan kung sino ang dapat pagkatiwalaan. At habang lumalalim ang gabi sa burol, ramdam na malapit nang sumabog ang lahat. Hindi na ito ordinaryong away pamilya. Isa itong katotohanan na, kapag nabunyag, ay dudurog sa lahat ng mahal ni Mikay. Isipin mong isang araw matuklasan ni Mikay na hindi lamang si Vanessa, kundi pati ang mga nagkunwaring nagpoprotekta sa kanya ay nagsinungaling. Na sila pala ang dahan-dahang sumira sa tiwala niya sa kanyang ina. At mananatiling tanong, sa mga mata ni Mikay, sino ang tunay na halimaw? Si Vanessa? O ang pamilyang nagturo sa kanya kung sino ang dapat kamuhian? Sa huli, ang pinakamalaking tanong, totoo bang nagsasabi si Lexi o mahusay lamang niyang ginagampanan ang papel ng biktima? At kung ikaw si Mikay, sino ang iyong paniniwalaan kapag dalawa sa pinakamamahal mong tao ay sabay na umiiyak? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.